Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng PAGASA, mga kababayan. Ayon po sa ulat ng PAGASA, huling namataan ang low-pressure area sa layong 695 kilometro sa silangan ng General Santos City, South Cotabato. Gayunpaman, kasalukuyan daw na nakakaapekto ang low-pressure area sa Davao Region at sa Sorsogon, kung saan inaasahan itong magdudulot ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Bukod naman sa low-pressure area, inaasahang magdadala ang Intertropical Convergence Zone ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms sa mga natitirang bahagi ng Mindanao at Palawan. Pinag-iingat ng PAGASA ang mga residente sa mga nasabing lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan. Samantala, malaki pa rin ang tsansang magdadala ang easterlies ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan, na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng bansa. Posible rin ang pagbaha o pagguho ng lupa sa naturang mga lugar tuwing magkakaroon ng malalakas na thunderstorms, ayon po sa Weather Bureau. Narito po ang weather update mula po sa Weather Bureau ng PAGASA. Pakinggan nyo mabuti mga kababayan at huwag kalimutang mag-subscribe. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area at ng ITCZ, dahil nga nakapaloob itong low pressure area dito sa Intertropical Convergence Zone, makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Mindanao at sa Palawan. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na may mga nakikita na tayong thunderstorm activity over some parts of Palawan and southern Mindanao. Inaasahan natin ay mas marami pang lugar dito sa Mindanao ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa ng Luzon and Visayas, makanda pa rin tayo sa mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot naman ng localized thunderstorms. Nanggagaling yan dito sa epekto ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so ang ating 4-day forecast, so mula Tuesday to Wednesday, April 29 to 30, dahil sa epekto nga ng ITCZ at yung LPA na nakapaloob dito sa ITCZ na at least for the next 24 hours, maliit na pa naman yung chance na maging bagyo ito, pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng tropical cyclone formation sa mga susunod na araw. Pero gayon pa man, dahil nga sa pinagsamang epekto ng ITCZ at yung sama ng panahon na ito, malaking bahagi para ng Mindanao at Palawan, magpapatuloy itong mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. So especially itong southern portion ng Mindanao, itong areas ng Davao Region, Sorsogon, Barm at Zamboanga Peninsula, ito yung mga lugar na pinakamaapektuhan ng weather systems na ito. Maghanda po tayo sa mga flash floods at landslides. At sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, wala pa namang nakataas sa gale warnings, anumang baybay na ating kapuluan. And for the next 24 hours, banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa.